Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Noli Escalao ng Nazareth Baptist Church. Ngayon po ay darako po tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At ang ating pong mensahe na makikita sa aklat po ng Juan, Kapitulo 8, talatang 32 at 36. Na ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Verse 36 po, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong pag-ibig, sa inyong kagandahang loob, sa inyong kahabagan sa bawat sa puso. Maraming salamat din po sa buhay at kalakasan na iyong patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa. Ngayon po, Panginoon, ay dalangin namin na kami po ay humihingi ng gabay sa inyong kapangyarihan, sa banal na pangalan. Kami po ay inyong bigyan ng karunungan upang maunawaan ang inyong mga salita. Na po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong paksa ay pinamagatan po nating What Makes Us Free. Yan. So po, ano ang makapagpapalaya sa atin? Dito po sa banal na kasulatan ay atin pong matutunghayan ang katotohanan. Ano po? Dahil ang tao po ay alipin ng kasalanan. Sabi nga po sa aklat ng Juan Kapitulo 8, talatang 34, ganito po ang sinasabi, sinagot sila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So yun po ang dahilan kung bakit ang tao ay alipin. Tayo po ay alipin ng kasalanan sapagkat ang lahat po ay nagkasala. Ang sabi nga po sa Roma Kapitulo 3, talatang 10, ganito po sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Sa talata pong 23 ay sinasabi rin po, 3:23 ng Roma, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito po ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan sapagkat ang lahat po ay makasalanan sa harapan po ng Diyos. So sa banal na kasulatan po ay atin pong matutunghayan kung ano ang unang makapagpapalaya sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po sa ating pag-aaral, ang unang bahagi ay the Scriptures makes us free. Ang kasulatan, ang banal na kasulatan, ang siyang makapagpapalaya sa atin. Sapagkat dito nakasulat ang katotohanan. Gaya nga na po sinasabi sa John chapter 8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So, sa makatwid po ay ang unang makapagpapalaya sa tao ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Sapagkat kung tayo makikinig ng salita ng Diyos, sapagkat kung tayo magbabasa ng salita ng Diyos, makikita po natin ang katotohanan. Gaya nga po ng sinasabi sa Roma Kapitulo 10, talatang 17. So then faith cometh by hearing and hearing the word of God. So, ang salita po ng Diyos ay nagpapahayag na kung tayo ay mag-aaral, magbabasa at makikinig ng salita ng Diyos, ang ating pananampalataya ay lalago at ang ating pananampalataya na kakaiba ay magkakaroon ng buhay. Yung pananampalatayang patay ay mabubuhay sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng salita po ng Diyos. So kaya po napakahalaga ng salita po ng Panginoon, ng katotohanan.
At dito rin po natin masusumpungan kung ano ang paraan at daan upang ang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan at magkaroon ng katiyakan ng kanyang kaligtasan. So, ang pangalawa pong makapagpapalaya sa tao ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas. The Savior makes us free. Kaya nga noon sa kanyang pagtubos sa atin doon sa krus ng Kalbaryo, ay ito po ang pinakamahalagang bahagi sa ating buhay na kilalanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan siya ay nagsakripisyo, binigay niya ang kanyang sarili upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Sabi nga po dito sa John chapter 8 verse 36, kung tayo'y palayain, palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. So ang Panginoong Hesukristo po ang tinutukoy na anak, ang bugtong na anak ng Diyos na sinasabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 1 verse 12, sinasabi rin po doon na but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Praise. Tunay na ang atin pong tagapagligtas lamang ang siyang makapagpapalaya sa atin sa ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo lamang na ating Panginoong Hesukristo ang siyang makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Sabi nga po doon sa unang Juan, kapitulo 1, talatang 7 at talatang 9. Unahin po natin yung talatang 9. Sabi nga po doon, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. At doon naman po sa talatang 7, kung ikipagkaisa sa Panginoon, tayo nililinis ng kanyang dugo, ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So kaya, ang tanging makapagpapalaya lamang sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ang mga bagay na sinasamba ng mga tao, kinikilala ng mga tao. Walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po sa John chapter 6 verse 14, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. So, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. John chapter 14 verse 6. So, at ang pangatlo na atin pong makikita na makapagpapalaya po sa atin ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. The Spirit makes us free. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, na ganito po ang sinasabi, ngayon, ang Panginoon ay isang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So, lahat po ng kumilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay tinatahanan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya't kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Nasa iyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya't sabi nga, ang kinaroroonan ng Espiritu ay ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So purihin po ang salita ng Panginoon. Nais mo bang maging malaya? Ilapat mo sa ating Panginoon. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, tunay na pagsisisi sa harapan ng ating Panginoon, upang ang Panginoon ang siyang magpatawad at magpalaya sa iyo sa pagkakaalipin sa kasalanan, at tanggapin mo siya bilang Panginoon at sa iyong sariling tagapagligtas, at paghariin mo siya sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa araw na ito.
Kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan. Salamat po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.